Ang mga patak ng tubig mula sa moist air ay bumubuo ng funnel cloud na umaabot pababa mula sa bagyo. Kapag ito ay umabot sa lupa, nagiging buhawi ito. Ang pinakamalaking dust storm na tumama sa US ay ang Dust Bowl. Isang serye ng dry dust storm na tumama sa region mula Nebraska hanggang Texas noong 1980s. Siyempre, wala talaga nakakaalam kung ano ang deja vu. Kaya sa susunod na ma-experience ito, bigyan pansin nyo ang inyong paligid at subconscious. Baka makaisip ka ng sarili mong teorya sa tulong ng All the Answers. Bakit may mga taong kaliwete? Gaano kalamig sa Antarctica? Bakit lumubog ang Titanic? Paano kumakain ang balyena? Kumiilaw na isda, meron nga ba? Tungkol sa kamay, itong tanong namin sa inyo ay believers. Ilang percent ng tao sa mundo ang kaliwete? A. 5%, B. 10%, or C. 25%? Kaliwete ba kayo ay believers? Kung oo, kabilang ka doon sa letter B, 10%. So kung kaliwete ka, unique ka. Na-discover ng mga archaeologists na may mga sinaunang kagamitan thousands of years ago na dinesign para sa mga kaliwete. Bakit nga ba kaunti lang ang mga kaliwete? Maraming dahilan kung paano nade-develop yung dominant hand natin. Pwede nga sa genetics, o sa position ng baby habang pinagbubuntis. But in most cases, tinuturo na kanang kamay ang dating gamit. At ito pa ang isang trivia. Alam niyo ba na ilan sa mga best hitters sa baseball ay kaliwete? In fact, may advantage ang mga left-handed batter. Pag kaliwete ang player na papalo sa bola, hihirapan ang mga catcher na i-predict kung saan papunta ang bola. Kasi yung defense strategy nila ay pangontra lang sa right-handed batters. I believe! Minsan ba, I believers, naririnig nyo na parang may puputok na tunog sa mga daliri ninyo? Yung habang nag-i-stretching kayo, may lumalagatok. Tok! Saan nga ba nanggagaling yung tunog na yun? Yan ay galing sa gas bubble na nare-release mula sa joints natin. Gaya nung nasa kamao, daliri sa paa, at sa vertebrae sa ating leeg. Ang flexible joints na to ay kilala sa synovial joints. Sa pagitan ng mga joint, merong synovial fluid na nagsisilbing pampadulas sa mga buto at joints natin kaya nagagalaw natin ito.
Kapag nahihila ang mga buto sa joints natin, nagkakaroon ng gas bubbles sa fluid. Kaya parang bumubuto. Trabaho ng mga chiropractor na i-adjust yung mga misaligned joints sa ating katawan. 1990s nang na-invento ni Daniel David Palmer ang chiropractic medicine bilang isang alternatibong paraan para alagaan ang ating musculoskeletal health. Deep tissue massage, stretching at spinal adjustments. Yan ang serbisyong hatid ng chiropractors para guminhawa ang katawan. Susunod, may mga kwento tayo about sa North and South Poles. Sa mga glacier. Pero bago yun, trivia question muna. True or false, ang Antarctica ay 5th largest continent? Recap muna tayo sa tanong ay believers. True or false, ang Antarctica ay 5th largest continent? Ang sagot ay ang Antarctica, kung nasaan ang South Pole, ay ang panglima sa pinakamalaking kontinente. Asia ang largest, with 17 million square miles. Sunundan ito ng Africa, North America, South America, Antarctica na, nasa number 5 spot. Next ay ang Europe, last ang Australia, na nasa 3 million square miles lang ang laki. Kahit doble pa sa size ng Australia, walang gustong tumira sa Antarctica. Kundi ang mga scientists na gumagawa ng research doon. Bakit? Kasi ang Antarctica ang pinakamalamig at pinakamahangin na kontinente sa ating planeta. 98% ng Antarctica ay nababalot ng yelo milyan-milyang kapal. Napapanatili ang mga yelo ito sa sub-freezing temperature na bumababa ng negative 128 degrees Fahrenheit. Kung nasa ibaba ang South Pole, nasa itaas naman ng planeta matatagpuan ang North Pole. Tinatawag itong Arctic at nasa gitna ito ng isang karagatang balot ng yelo. Nasa negative 40 degrees Fahrenheit ang average temperature dito. Polar bears, grizzly bears, wolves, whales at mga caribou ang nakatira sa Arctic. Habang ang penguin, seals at orcas ay nasa Antarctic. Hindi pala pwedeng mag-eat ang penguins at polar bears kasi magkalayo sila ng titirihan ng continents. Million years nang napapalibutan ng glaciers ang ilang parte ng Antarctica. Ang tagal na. Ang glacier ay mga naipong crystalline ice, snow, bato at tubig. Nabubuo ito sa lupa at dumataustos ito pababa dahil sa gravity at sa bigat nito. Matagal ang proseso bago mabuo ang glaciers. Dahil sa malamig na klima, hindi nalulusaw at naiipon lang ang mga snow. Hanggang kinalaunan, ang mga maliliit na snowflakes na yan ay magiging ice crystals. Wow! May tanong ako sa inyo, I-believers. True or false, kinoconsider na isang uri ng bato ang glacier ice? Ang sagot ay true. Pero ang glaciers ay classified na monomineralic rock, meaning gawa ito sa isang uri lang ng bato tulad ng limestone. Sa mga glaciers, ang mineral ice ay ang crystalline form ng H2O o tubig. 97.2% of Earth's water ay nasa mga ocean at mga inland seas. 2.1% naman ay naging glaciers. Ang natitirang tubig sa planeta ay mula sa mga lawa at ilog, tubig sa lupa at tubig na meron sa mga halaman at hayop. Like everything else, apektado din ng klima at ng global warming ang glaciers. Kung ang lahat ng glaciers sa mundo ay matunaw na sa 230 feet at itataas ng sea level, sapat lang para lumubog ang mga coastal cities tulad ng New York at Los Angeles. Good. Iceberg ay malalaking tipak ng yelo na humihiwalay sa mga glacier at ang pinakasikat na iceberg sa history ay yung nabangga ng British steamship na Titanic noong 1912. Elegante ang interior ng Titanic.
May 29 boilers din ito at kayang magsakay ng 3,300 passengers and crew members. Ano ba to? Pero habang papunta ng New York, malupok ito sa iceberg at nagkaroon ng 300-foot na butas ang barko. Sira yung barko. At sa loob ng 3 oras, lumubog ang Titanic. Out of 2,240 people na sakay ng Titanic, noon 1,178 lang ang pwedeng maisakay sa mga lifeboat. Pero dahil nagkakagulo sa paglikas ng mga tao, maraming lifeboat ang konti lang ang naisakay. Kaya 706 na katao lang ang nakaligtas sa trahedya. Makikita pa rin ang wreckage nito, 400 miles mula sa coast ng Newfoundland, Canada. Ngayon, may sonar na ang mga barko para hindi ito makabangga ng mga iceberg. Hi believers, get ready to meet ang largest living animal dito sa planet Earth, ang blue whale. Kasi haba ng 3 school bus ang mga blue whale. Wala ka siguro kumain ng mga yan kaya sobrang laki nila. Pero teka, paano sila kumakain? Walang ngipin ang blue whales pero meron itong baleen, mga buhok na gawa sa protein keratin na parang filtration system sa bibig ng blue whale. Ano pa ba yung ibang gawa sa keratin? A. Hair. B. Fingernails. C. Horse hoof. Or D. All of the above. Ang sagot ay D. All of the above. Ginagamit na protective coverings ang keratin. At merong keratin ang buhok sa bibig ng mga blue whale kaya nakakain ito. Mahaba ng 12 feet ang baleen sa loob ng bibig ng blue whale. Para makakain ng blue whale, hihigop ito ng libo-libong galawang tubig. Tapos, pipigilan ng baleen nito yung tubig na makapasok sa bibig ng blue whale. Until ang maiwan lang sa bibig nito ay mga plankton, isda at ibon. Ibig sabihin, kainan na! Alam niyo ba na may ilang sea creatures ang kayang pailawin ang katawan? Hindi ito fake news, ha? Bioluminescence ay ang ilaw na nagmumula sa mga hayop. Nailikha ito dahil sa chemical reaction ng light-emitting molecule at enzyme. May ilang sea creatures ang ginagamit ito bilang defense mechanism. May mga shrimp na naglalabas ng bioluminescent chemicals sa tubig bilang distraction o alarm pangontra sa mga predator nito. Ginagamit din ang self-produced light nito para makahanap ng pagkain o di kaya ay pang-akit pag mating season. I believe!